Hi mga coders, welcome back to my channel. J Coder is here again para sa ating actual tutorial for our one-pager website slash layout slash template using Elementor Page Builder. Okay, so ano po ang mga kailangan natin para sa tutorial na ito? Una, syempre kailangan natin ng WordPress website o yung active WordPress website natin. Then, kailangan din natin ng plugin which is the Elementor Page Builder. So, install po natin ang Elementor Page Builder para sa pag-create ng ating one-pager. Then, regarding naman po sa theme, kahit anong theme po. Okay, so let's start with our tutorial for today. So, pasok po tayo sa ating dashboard. Then, once na nakapasok na tayo, mag-create muna tayo ng page na siyang magiging landing page ng ating one-pager. So, punta tayo sa ating pages. Then, add new. Okay, mag-add kayo ng bagong page. Ako ay nag-create na ng bagong page. Tinawag ko siyang home. Okay, so punta tayo sa Edit with Elementor. Okay. Mag-start na tayo mag-create. So, ang una natin gagawin itong banner natin. So, gagawa tayo ng isang section with one column and one row. So, i-click natin itong plus icon. Then, itong structure. Then, meron tayong one column and one row. Then, add natin yung ating background. Okay, click natin itong icon, then style. Then, i-click natin itong background type, classic. Then, image. Browse natin ang ating image. Upload natin. Okay, then, insert media. Okay, then, okay, so, gagawin natin yung position to be center and center, meaning center siya sa page. Then, ang kanyang attachment ay fix. Dahil, so makita natin dito, ito ay fix. Okay, so naiwan yung background doon pag tayo nag-scroll. So, we need to make it fix in attachment. Ang repeat niya ay no repeat. Then, ang kanyang size ay cover. Okay, next thing, maglagay tayo ng padding top and bottom. So, punta tayo dito sa advanced, then padding, okay, pixel, px, then i-unlink natin. Okay, maglagay tayo dito ng, sabihin natin, estimate na 160 sa top, then ang bottom natin ay 160 din. So, yan. So, okay, so makita natin dito, sa ating output na parang meron siyang overlay na black para parang darker yung ating background. So, gagawin natin yan dito. Balik tayo sa style. Okay, then punta tayo sa background overlay. Then, background type, i-click natin itong classic. Then, select tayo ng color na black. Okay, so nakita nyo yan. Then, i-adjust natin yung opacity. Okay, so kung gusto niyo ng mas darker pa, so i-adjust lamang ninyo itong opacity slider dito. Okay, pag nakuha na ninyo yung tamang opacity o yung pagka-dark ng overlay, so we can go to the next. Okay, gagawa tayo ng text, then yung ating heading. Okay, so balik tayo dito sa ating Elementor element. Mag-drag tayo ng isang text editor for our title. Okay. Change natin to web developer. Okay, then center natin. Okay, then i-adjust natin yung color, gawin nating white. Then
adjust natin yung font size. So, click natin ito, typography, then nandito yung ating typography na pwedeng gamitin, yung ating family, font size, font weight, font transform, font style, font decoration, and line height. So, i-change natin yung ating font size, font family muna. So, gawin natin itong Open Sans. Okay, so pwede nyong pwede kayong gumamit ng kahit anong font na gusto niyo. Then adjust natin yung kanyang font size. So drag lamang ninyo 'yan. Okay, so then kung gusto naman natin i-adjust yung spacing ng mga letters, ay i-adjust natin dito sa letter spacing. So, i-drag lang natin yan. Makita niyo nag-spread na ang ating letters. Next thing to do ay gagawa tayo ng heading. So, drag natin tong heading dito. Okay, then lagyan natin ng ating heading. Okay, then center. So, for example, gawin natin H1 ito. Then, okay, so adjust natin yung color, font size, font family. So, dito tayo sa style. Then, adjust natin yung color. Okay, so gawin natin. Okay, then, adjust natin yung typography. Gawin natin itong Open Sans ulit. Okay, so I think default na lang. Then, adjust natin yung font size. Medyo lakihan natin. Okay, I think 90. Then, medyo idikit-dikit natin dito sa kanyang title. Okay, so punta tayo dito sa may advance. Then, sa margin section. Unlink natin ito. Then, for example, lagyan natin ng 20, negative 20 para medyo tumaas siya. Okay, so balik tayo dito. Dito kasi sa ating model or sa ating output, makita natin yung banner niya ay fit sa screen. So, gagayahin natin yan. So, balik tayo dito sa ating section. Click natin itong 3 dot na ito. Edit section, then layout. Then, punta sa height. Then, fit to screen. Okay, so meaning yan, mag-fit siya sa screen. Ang ating banner ay fit sa buong screen ng ating PC, laptop, or anumang gadget ang ating gamit. Then, once na naayos na or na-configure mo na ang banner, save muna, i-update muna natin. Then, let us check ang ating banner na ginawa. Okay, so yan ang ating banner. So good job for our banner. Nagawa na natin ang ating banner. So, we go to the next section of our one-pager website. Okay, so let's go. Okay, so ito ang ating About Me section. Okay, so let's back to our Elementor editor. Then, okay, so punta tayo dito sa baba. Okay, then mag-add tayo ng una ay 1 column. Okay, 1 row for this item. Then pagdating dito ay 2 column. Okay, so una gagawa tayo ng 1 column. Okay, then
change natin yung ating color to this color. So, check muna natin kung anong color ito. Then, okay. So, background color, classic, background. Okay, then lagyan natin ng padding. For example, bottom natin, gawin natin 65, I think. Okay. Okay, so next ay gumawa tayo ng ating heading, ang ating section title, section heading, and section subheading. Okay, so heading, okay, make it center, then okay, about me, okay, so i-remain natin na H2, then change natin yung color to white, then kung gusto natin i-change ang ating typography, okay, change natin ang font size, medyo laki-lakihan natin. Okay, then gawa tayo ng subheading. So, ang ating subheading ay pwede natin gamitin text na lang. Tapos, gawin natin. Okay, then make it center. Then, adjust natin yung font size. Okay, yung color ay medyo adjusted natin. Okay, then iangat-angat natin yung ating subheading. So, adjust lang natin. Okay, then create tayo ng isang line or divider. Drag it there. Okay, so nakita yung ating divider. Yung width niya ay sabihin natin 15%. Then, center natin siya. Then, i-change natin yung color. So, gawin natin white. Okay, then, iangat-angat natin siya. So, something like that. Okay, so kung satisfied na kayo sa inyong subheading and heading, okay, so next ay itong 2 column. So, i-copy ko lang yung text ha. Then, balik tayo dito sa ating Elementor element. So, mag-add tayo ng inner section element. So, itong inner section element, ito yung ating gagamitin para sa to column natin. So, drag natin dito. Okay, so we have to column here. Okay, then kuha tayo ng text editor for our text. Then, paste natin dito. Okay, then change natin yung color. Okay, so let us check that. Something. Okay, then pag change natin yung font size. Okay, so I think 14. Change natin yung ating font family to Open Sun. Okay, so adjust pa natin 15. Okay, once na okay na, right click kayo dito, duplicate, then drag it here. Okay, so i-adjust lang natin yung kanyang padding.
in between. So, dito tayo sa ating column, then advance, lagyan natin ng something like 30, something like that. Okay, then let's see, update, check natin. Okay, so yan. So, lagyan lang natin ng padding left and right. Okay, so punta tayo dito, left and right, padding. For example, gawan natin ng padding ng 65. Okay, so nagawa na po natin ang ating About Me section. Pero may kulang pa po tayo. So, tingnan natin ang ating output. So, makita natin dito yung slant portion dito sa ating About Me section. So, gagawin po natin ito. Tuturo ko po sa inyo. Balik po tayo sa ating Elementor editor. Then, mag-create po tayo ng new section. One column and one row. Then, okay, punta po tayo sa Style, Shape, Divider. Dito sa Type, i-select natin yung Tilt. Okay, I hope tama yung aking pagka-pronounce. Okay, yung color ng ating Shape Divider ay same color ng ating About Me section. So, kukunin natin yung color ng ating About Me section, yung background color niya. Okay, copy. Then, balik tayo dito sa ating new section. Okay, then dito sa color, okay, lagay natin yung color. See that? See that slanting portion sa ating About Me? So, yan po, na-create na natin. So, dito na po tayo sa ating Why Work With Me section. Okay. So, ang gagawin natin, kunin muna natin yung background color nito. Okay. Assign natin yung background color ng ating section. Punta tayo sa Style, then Background, Classic, then Color. Okay, so makita ninyo yung color niyan. Then, mag-assign tayo ng padding, top and bottom. So, approximately, sabihin natin, 120 px, top, 120 px din sa baba. Okay, so, yun. So, makita na natin, malinaw, ang ating slanting portion ng ating About Me section. Okay, so, Why Work With Me section. Okay, so, kung mapansin niyo yung ating Why Work With Me heading at ang ating subheading ay same ng ating subheading and heading ng ating About Me. So, para maging madali po ang ating development, hindi na natin to i-create ng muli dahil ito ay na-create na natin. So, ilalagay po natin ito sa isang column. Balik tayo sa ating Elementor. Element, then inner section. Magdrag tayo ng inner section dito sa top. Okay, then kailangan natin one column lang, so i-delete natin itong isang column. Tapos ilagay natin itong ating heading doon sa new column na ating ginawa. Okay. So, yan. Drag natin dyan sa loob ng new column. Drag natin itong ating line.
Okay, so nasa loob na siya ng new column na ating ginawa. So, ngayon ay mas magiging madali yung pag-create natin ng subheading and heading ng ating section. So, ang gagawin lang po natin ay right-click natin dito, then duplicate. Okay, so meron na tayong heading. Okay, na duplicate. So, yan ang ating gagamitin sa section natin para maging madali ang ating trabaho. Okay, drag natin doon sa new section natin. Yun. Okay, so meron na tayong instant heading and subheading section. Ang gagawin natin ngayon ay i-edit na lang po natin. Okay, so edit na lang natin. So, i-copy ko na lang ito para maging mabilis. Okay, see? Napakabilis. Okay, then next section ay itong description section natin. Copy natin to. Then, maglagay tayo ng text editor. Okay, lagay natin dito. Then, change natin yung center natin. Then, yung kanyang font ay gawin natin Open Sans. Then, yung size 15 siguro. Then, color niya ay so, lighter. Okay, so maglagay tayo ng konting padding. Left and right. So, I think gawin natin 30. Okay, so depende po sa inyo kung ilang padding. Okay, so next is these three. Logo here, 3 section here. Gagawin natin yan. Balik tayo sa ating editor. Okay. Hanapin natin yung, gawin muna tayo ng 3 column. Okay, inner section. Okay, so makita niyo dalawang column lang yung default. Right-click natin. Then, add new column. So, meron tayong 3 column here. Okay, for this section, ang ating gagamitin dito ay icon box ng Elementor. So, balik tayo dito sa Elementor elements. Then, search natin yung icon box. Drag natin dito. Okay, then, okay, so hanapin natin yung same icon na ginamit dito sa ating output. Okay. Okay, then select that icon, then insert. So, makita ninyo. Then, dito sa view, okay, select natin itong stock para magkaroon siya ng circle background. Okay, then change natin yung ating heading and description. Okay, copy na lang natin to para mabilis. Okay, so next ay i-change natin yung background and color ng ating mga text. So, punta tayo dito sa style. Pagkatapos, ay change natin. Okay, so, yan. Okay, para sa ating heading, okay, punta tayo dito sa ating content. Then, kita natin itong title section here. Then, change natin yung color to white. Okay, para naman sa ating description. Okay, dito sa description section, change natin. Okay, pwede natin i-change yan. Okay, then adjust natin yung font size.
Okay. Font size, adjust natin. Natin. Okay, so siguro okay na yan. So, pag okay na yung ating icon box configuration, okay, para sa pag-create ng another two section here. So, ang gagawin lamang natin ay i-right click natin dito sa ating column, right click, then duplicate. Okay, then i-duplicate natin, isa pa. Tapos i-delete natin ito na column. Okay, so yan po ang sabihin natin mabilis na move. Okay, sa Elementor editor. So, ang next natin gagawin, i-change na lang po ang mga icon. Okay, so change natin yung icon. I think ito. Okay. Save design. Okay. So, chart. And change natin dito. Okay. 2. Okay. So, update natin. Fresh. Okay, so yan ang ating section. So, konti pang ayusin natin to. So, okay, so adjust natin. Gawin natin itong 65. To make it. Tapos lagyan natin ng padding top and bottom. So, spacing. So, then adjust natin yung ating font size dito. Medyo alitan natin. 20 siguro. Same here. Four. Direct 24. Okay, then adjust natin. Okay na yan. Okay, so next section tayo. Dito sa my recent work. So, gagawa muli tayo ng isang slanting. Ngayon ay sa right naman. So, paano natin gagawin yan? So, balik tayo dito sa ating work with me section. Okay, then style, then shape divider. So, ang kanina nilagay natin sa ating shape divider, yung ating top, nilagyan natin ng tilt na slanting section. At ngayon naman ay sa bottom naman tayo gagawa. So, click natin itong bottom tab. Then, pares lang tilt. Pagkatapos, yung color niya is the same as the color of my recent work section. Okay, paste natin dito. So, makita natin, check natin sa baba. So, ang makita ninyo ang slanting natin ay same ng slanting doon sa taas. So, dito sa ating output ay nasa kabilang side siya. So, paano natin gagawin yan? So, madali lang po ito sa Elementor. Check natin itong flip. I-on natin yan. So, yun. Nag-flip na ang ating shape divider
from left to right. Okay, so next thing to do ay gumawa tayo ng bagong section para sa ating recent work section. So, let's go. Gawa tayo ng one column. Okay, then punta tayo sa style. Lalagyan natin ng background. Okay, same ng ating shape divider doon sa taas. Okay, then gawa tayo ng lagay tayo ng padding top and bottom. For example, I think 65 is enough. Okay, then so gawa tayo ng heading and subheading para sa ating section. So same lang na ginawa natin kanina. Right click here, duplicate, tapos i-drag natin dito sa baba sa ating. Then copy this one. Okay, then change natin yung color na ating subheading to white para readable siya. Then yan na, meron na tayong heading and subheading section. Para naman sa ating recent work section, like this one. Okay? Okay, so ang ating gagamitin dyan ay basic gallery section or basic gallery element sa Elementor. So, balik tayo sa ating Elementor editor. Okay, balik tayo sa ating element. Type natin dito basic gallery. So, yan ang ating gagamitin. So, drag natin dito sa ating section. Okay, then dito sa ating gallery, so mag-upload tayo ng ating mga images. Okay, click lamang natin yung plus icon. Then, okay, so i-upload natin yung ating mga images. Okay, select natin. Okay, ito. And this one. Okay, then open to upload. Okay, create a new gallery. Then, insert gallery. So, kung mag-add pa kayo ng additional images, i-click lang po ninyo ito. Then, add to gallery. Kung mayroon pa kayong i-add ng mga images. Okay, then, image size. So, kung anong size ang gusto niyo, pili kayo dito sa option, selection. Okay, for example, this one. Then, ilang column ang gusto niyo per row. So, I choose 2 column. Depende po sa inyo kung ilang column. Okay, so makita natin yan. So, suggestion ko lang po, pag nag-upload kayo ng inyong gallery images, so make sure po na same height and same width para pag upload po ninyo sa inyong gallery section ay maganda yung kanyang display. Or walang mahabang height, walang malaking width. So, it's the same height and width. Mas maganda ang display sa ating website. Okay, so after that, so link, kung gusto niyo i-link yung section. Okay. Okay, lightbox. So, ang lightbox ay ito. See that? Pag click natin dito, itong images, click natin at mag-pop up yung large image. Okay, ito yung pop-up or light box na sinasabi. So, ito yung light box. Kung gusto natin i-on yung light box, ay i-yes lamang natin dito. Pero by default, yes yan. Okay, kung gusto naman natin i-rearrange yung ating images, so pwede natin i-random at ma-rearrange yan. Okay, so kung gusto mo yung default lang, it's up to you. Okay, so yan. Okay, so i-save natin, update natin para makita natin in live. Okay, then
refresh natin dito. So, yan. So, makita ninyo, dito sa ating demo, it is full width. So, walang space dito sa gilid. Walang space sa left and right section. So, dito sa atin ay meron. So, i-adjust pa natin ito to make it the same in our demo. Okay, so paano gawin yan? Punta tayo dito sa ating section. Edit natin yung ating section. Then, punta tayo sa layout. Then, content width. Gawin natin full width. Gap niya, column gap. Gawin natin no gap. Okay, so that's it. Okay, so makita natin mayroon pa ditong green sa baba. Balik tayo sa ating editor. Then, i-click natin yung ating basic gallery. Okay, punta tayo sa style. Then, nakita nyo itong spacing. Okay, select natin yung custom spacing. So, makita niyo nagkaroon ng space in between the images. So, makita natin yan. And, nawala na yung kanyang space dito sa bottom area. So, i-adjust natin yan. So, tanggalin natin yung spacing in between. So, paano natin gagawin? So, i-drag natin to. Make it 0. So, you see? So, natanggal na ang kanyang space dito sa bottom. Okay, so wala nang space. So, solve ang ating problem. So, adjust lang natin ito. Bigyan natin ng medyo top padding mula doon sa ating heading. Okay, so punta tayo sa advance. Then, for example, I think 35. Enough. Okay, so save natin, update. Then, refresh natin dito. Okay, so that's it. Okay, so fix. Next thing, gawa tayo ng button sa area para sa ating view all work. Okay, let's go. Okay, new section. One column section. Then, check natin yung button. Drag natin dyan. Okay, see that? Okay, then center natin ang ating button. Then, change natin to view all work. Okay, then adjust natin yung text. Ayun natin open sun yung kanyang font. Then medyo higit. Adjust natin yung font size. Tas gawin natin bold yung text. Okay, then yung text transform niya ay gawin nating upper. Okay, then yung kanyang border radius, nakita nyo, medyo rounded square siya. So, gawin natin tong 0 to make it square. Okay, change the color. Change natin yung color. Background color to something like this. Okay, then color is white. Okay, so that's it. Okay, so next, kung makikita natin, ito ay parang mahabang button. Pero ito lang talaga yung button yan. So, gawa natin ang background. Same ng button. So, copy natin itong background. Itong color.
Then, yung ating section ay style. Then, lagyan natin ng background dito. Okay, so that's it. Okay, so date natin. Check natin dito. Okay, so meron tayong view all work button. Okay, next section is the testimonials section. So, okay, gumawa tayo ng bagong section dito para sa ating testimonials. Okay, so kung mapansin niyo ay may background siya. Okay. Punta sa style, then magka tayo ng background. Okay. So, check natin. Browse natin yung background. I think this one is the background. Then, pag na-browse na natin, okay, lagyan natin ng padding, top and bottom. So, I think 65. Okay, then lagyan natin ng overlay background para medyo black or dark. So, choose black. Then, so adjust natin so it become more darker. Okay, then add natin ito. This is an image. So, punta tayo sa Elementor element, then image. Okay, then select that image. Make it center. Okay, next is the text. So, i-copy natin to. So, balik tayo dito sa Elementor element, then type testimonials. This one. So, i-drag natin dito. Okay, change natin yung text. Then, change natin yung name to Steve Jobs. Then, Apple. Okay, so, change natin ng mga color. But, punta tayo dito sa style. Then, content color, make it white. Okay, kung gusto nyo i-adjust yung size, you can go here at adjust ninyo. Okay, para naman sa name, adjust natin to white. Then, medyo laki-lakihan natin yung text. Okay, para naman sa title, yung Apple, pwede nating ganyan. Then, gawin nating uppercase. Then, adjust natin yung text to something 16. Okay, so that's it. Then, lagyan natin ng konting padding left and right. So, make it, I think, 45. Okay, then lagyan na natin ng top siguro to make separation para ma-separate yung ating quote icon and testimonial text. So, I think 35. Okay, so that's it. Okay, so i-note ko lang po sa ating testimonials element. So, kung mayroon po kayong image, pwede po ninyong ilagay o i-upload dito. Choose image. So, pwede po ninyong i-upload dito. For example, mayroong testimonials at mayroon siyang image or photos or profile pictures. You can upload it here. Then, let's see. Okay, so tingnan natin. Meron tayong slanting again. Slant portion again in the bottom area. So, okay, balik tayo sa ating Elementor editor.
Then, punta tayo sa section, testimonial section natin. Then, style. Then, shape, divider. Then, punta tayo sa bottom section. Then, tilt. Okay. Then, ilagay natin yung color ng next, background color ng next section. Then, i-flip natin to the right. Say. Okay, I hope nakita ninyo. I-flip lang natin dito. Okay, then, mag-create tayo ng new section for our expert blog section. Okay, then, background. Okay, then, lagay tayo ng padding. I think, 65 top, 65 bottom. Okay, then, create tayo ng heading and subheading. So, same technique. Right click here, duplicate, tapos i-drag na lang natin yan dito sa ating new section. Okay, so yan. Okay, so meron tayong heading and subheading. So, i-edit natin. Gawin nating expert blog. Okay, copy natin to. Edit natin yan. Okay, so that's it. Meron tayong heading. Okay, so gagawin natin itong article section here. So, we need 3 column. Okay, so balik tayo dito sa ating editor. Balik tayo dito sa ating element. Then, inner section. Okay, say. Then, okay, so, then, gawa tayo ng bagong column to make it 3 columns. Then, start building the article section. So, okay. Kailangan natin ng image, element, then browse natin yung ating image for article 1. Tapos, kailangan natin ng heading. So, copy natin to. Okay. Paste natin dyan. Then, kailangan natin ng text editor for our text. Copy natin to. Okay, so change natin yung color nito, heading. Okay, then ito yung gawin nating white. White color, then adjust natin yung font size, 16 ito. Okay, so let's see. Adjust natin tong, okay, make it H2, then adjust natin yung size. I think 20. Okay, so yan. See? Tingnan natin. So, nakita natin yung portion dito is black. Okay, then yung ating images is, okay, yung ating mga column is no spacing in between. So, gagayahin natin yan. Okay, make it black. So, gawin natin black ang bottom portion ng ating column. So, balik tayo dito. Column. Okay, punta tayo dito sa ating column
section. I-edit natin ang ating column. This one. This icon here. Click that one. Then, punta tayo sa style. Kaya maglagay tayo ng background color na black. Okay, so nakita nyo. Then, tanggalin natin yung mga padding in both sides. Okay, so make it 0. Okay, so makita natin na dapat walang spacing in between our article. So, ang gagawin natin is i-zero rin natin ito. Okay, so makita nyo, nawalan tayo ng space dito dahil tinanggal natin yung ating padding. So, ang gagawin natin ngayon ay maglalagay tayo ng padding doon sa element mismo. So, punta tayo dito sa element, sa heading element natin. Punta tayo sa advanced, then maglagay tayo ng padding. For example, sa left is 15. Okay, then dito sa ating text, lagayin tayo ng 15 padding. Sa right siguro 15 din. Okay, so dito balik tayo sa heading, gawin natin 15 din dito. Okay, so that's it. Okay, so I think maglagay na rin tayo ng padding sa column, sa bottom, to have more space dito sa bottom. Gawin natin itong 35. Wait. So, unlink natin. 35. Okay, that's it. Okay, so pag na-create natin yung ating first article, so the next thing to do ay i-duplicate na lang natin para i-change na lang natin yung image, heading, and text. Okay, so right-click here. Ito ay mabilis na move. Duplicate 3 times. 2 times, I mean. Then, pag na-duplicate mo na, delete natin to mga blank column. Okay, so meron na tayong 3 article here. So, ang gagawin natin is edit natin yung images. So, let's see. Let's check. Plug 2. Okay, so I think I need the same size. Okay. Then, i-copy ko lang yung title. Change the title. Okay, number 3. Then, change din yung text kung mayroon kayong ibang text. Okay, number 3. Okay. Let's see. Copy natin to. Paste natin dito. Okay. Okay, so yan. Save natin para makita natin. Okay, let's see. Okay, so yan. Yan ang ating blog area. So, malayo pa dito sa ating model, sa ating output. So, tanggalin natin yung mga space left and right to make it full width. So, balik tayo dito. Then, click natin to. Okay. Punta tayo dito sa layout. Then, content width. Gawin natin full width. Okay. So, no gap. Okay. So, makita ninyo, wala pang masyadong nag-change. So, ito ang ang main section natin, yun ang ating gagawing full width. So, balik tayo sa main section, edit section, layout, then content width. Full width. Okay, no gap. Okay, so that's it. Nakita nyo? Ang ating
section ay naging full width na. So, tanggalin natin yung space dito sa ilalim. So, balik tayo doon sa section natin. Section. Okay, tanggalin natin itong bottom padding. Okay, para matanggal yung ating space doon sa ating bottom. Okay, date natin. Then, refresh natin dito. Okay, so that's it. So, kung napapansin niyo ang ating second image ay medyo malaki. So, I think mali yung image na aking ginamit. I will change it first. Yun. Okay? Okay, so make sure na same height at same width ang inyong images. Okay, so lalagyan natin ng padding to separate our headings and section ng ating blog section. Okay, so punta tayo dito, padding. Okay, I think margin na lang siguro. Gawin natin 35. Make it separate from heading. So, once done, update. Then, refresh natin dito. Okay, so, check. Okay, that's it. Okay, so let's go to the next section, which is our contact me section. Okay, so for this section ay kakailanganin natin ng new plugin, which is a WP form. Okay, para sa ating form. So install natin yan later. Okay, so next, let's go to the editor, Elementor editor. Then we need to create another new section here. Okay, then white background. Pagkatapos ay maglagay tayo ng padding. I think 65. Okay, then we need to create headings and subheadings. Same process. Okay, go to here, then right click, duplicate. Then drag this to your section. Okay, so nandito na. I-change na lang natin yung color to black. Okay, make it black. Okay, ang ating text subheading ay black din. Then ang ating line, need to make it black also. Okay, so change natin yung ating text. So, i-copy ko lang ito para mabilis. Okay. Okay, paste natin dito. Okay, so that's it. Meron tayong heading, instant heading, and subheading. So, next thing, ay install natin yung ating WP. So, pasok po tayo sa ating dashboard. Then, punta po tayo sa ating plugins. Then, add new. Then, search for WP Forms Builder. Okay, yan po yung plugin. So, ito po yung logo nung plugin. So, pag nakita nyo itong logo, yan na po yung plugin na yun. Mayroon po akong video ng step-by-step process on how to create a form using WP Form Builders. Na-install ko na po yung plugin WP Forms. Okay, so I will show you how to create a basic form na ating gagamitin para sa ating contact section ng ating one-pager template. Okay, so punta tayo dito sa ating form. Makita ninyo,
WP form, all form, add new, or pwede rin dito sa ating dashboard, create new form. Okay, so kahit saan po dyan, pwede dito sa add new or create new form. So, okay, add new. Okay, then, meron tayong mga option dito na pwede natin gamitin. Blank form, simple contact form, newsletter, sign up form, suggestion form. So, for this tutorial, nice kong ipakita sa inyo yung basic or simple form muna tayo. Yan ang ating gagamitin. Okay, so i-click natin to, create a simple contact form. Okay, so meron na tayo ditong simple contact form. Auto-generated ito. Okay, so narito na ang ating contact form. So, for now, wala muna tayong babaguhin dito. Okay, para maging mabilis ang pag-create natin ng ating form. Okay, siguro I think i-adjust ko lang yung mga size ng ating field. Okay, like this one. Gawin natin itong large to make it full width field. Okay, so i-save natin. Okay, balik tayo sa ating WP forms. Makita natin yung short codes dito na ating gagamitin. So i-copy natin ito. Copy. Then balik tayo doon sa ating Elementor editor. Tapos maglagay tayo ng 3 columns. 1/4, 1/2, and 1/4 para ma-center natin ang ating form. So, gamit tayo ng inner section. Okay, so right click, add. Okay, so adjust natin yung width nito ng ating column sa left and right. Gawin natin itong 25%. So, yung ating right din ay 25%. So, gawin natin 20 siguro. Ating left side ay 20 siguro. Okay, so makita niyo medyo automatic kasi ito. Pag nag-adjust kayo ng inyong column dito sa left and right, automatic na nag-adjust din ng inyong second column. Okay, so that's it. Okay, next thing, gamit tayo ng short code element, then lagay natin dito sa center column, then paste natin yung ating short code na kinuha doon kanina. So, dito na ang ating short code. So, makita natin ang ating form. So, yan. Okay, so balik tayo dito sa ating demo. Makita niyo may background pala tayo dito. So, off-white. So, i-check natin, kunin natin yung background. Apply natin doon sa ating ginagawa. Okay, so style, background. Okay, so that's it. Kita nyo, so lagyan na natin ng konting space dito para bumaba ang ating form. Okay, gawin natin, I think, 45. Yun. Okay, then, okay, so that's it. So, may form na tayo. Pwede natin i-save yan. Okay, so, refresh natin dito. Okay, so, check natin. Okay, so yan ang ating form. So, okay. So makita natin, ang ating button ay may color, may background color. So, to change that button color, ay gagawin natin yan sa CSS. So, I think maybe next time ay tuturo ko sa inyo kung paano i-change yung color na yan. Okay, so by this time ay nakita natin yung ating contact form. Tapos na. So, let's see. Adjust lang natin ng konti.
Medyo taas. Okay. So, that's it. Okay, so na-create na po natin ang lahat ng section na kailangan ng ating one-pager template. So, ang next thing na ating gagawin ay ang menu. So, mag-build tayo ng ating menu para every time ng user ay mag-click sa ating menu ay mapupunta siya sa right section ng ating one-pager page. Okay, so let's start. Pasok tayo sa ating dashboard. Then, menus. Okay. Okay, then dito sa ating menus section ay mag-create tayo ng, kung wala pa kayong menu, mag-create kayo, create a new menu. Then pag nakapag-create na kayo ng new menu, ay mapupunta kayo sa ganitong setup, okay, sa ganitong page. Then i-select ninyo ang inyong location ng inyong menu, for example primary, i-check ninyo yan, then mag-create kayo ng menu item here. Ang gagamitin natin dito ay custom link. So, custom link para makapag-create tayo ng anchor link item. So, itong custom link, okay, URL and link title. So, makita ninyo ang ating menu structure dito. So, nakapag-create na ako ng custom link. So, pakita ko sa inyo yung custom link. Label. Ito yung label natin na nag-appear dito sa ating menu section. Okay? So, ang link naman natin, ito yung ating anchor papunta doon sa section na gusto nating mapunta ang user once na i-click itong menu. Okay, so that's it. So, pag na-create na ninyo yung menu, okay, save menu ninyo. Then, pagkatapos yan, so hindi pa yan gagana. Okay, mayroon pa tayong gagawin sa Elementor editor para gumana ang ating mga menu. Okay, balik tayo doon sa ating Elementor editor. Okay? Okay, dito na tayo. Meron tayong gagamitin na isang element para mag-work ang ating anchor menu dito sa taas. So, ano ang Elementor element na 'yon? So, punta tayo dito sa ating Elementor element, search natin yung menu anchor. Ito. Okay, so yan. Okay, nakita niyo itong the ID or the menu anchor. Okay, so dito natin ilalagay yung menu link or anchor link na ating ginawa dito sa ating menu section. So, ilalagay natin itong anchor na ito. So, okay, without the hash tag. Without the hashtag. So, nandiyan na sa instruction. Okay, without the hashtag. Okay, once na nagawa mo na yan, so mag-create pa tayo sa ibang section. Okay, balik tayo dito. Menu, anchor. Okay, mag-drag tayo ng isa dito para sa ating okay, so ilagay natin palagi sa top ng ating section. Okay? Check natin yung ating skills. Copy that one. Then paste natin dito. Okay, let's go to the next. Menu, anchor. Okay. I-note ko lang po, kailangan kung ano ang nilagay ninyo dito ay same na ilalagay nyo dito sa inyong menu anchor. Okay, next.
Okay. Once na nailagay nyo na po ang lahat ng menu anchor sa inyong section, so i-save na po natin. Update. Then, refresh natin dito. Okay. So, click natin itong About Me. About. See? See that? Nag-scroll ang ating page. Okay, so that's it. I hope nakuha ninyo ang tutorial na ito. Okay, so dito ko na po tatapusin ang ating tutorial sa araw na ito. At kung mayroon po kayong natutunan at nag-enjoy kayo sa ating video tutorial, ay kung maaari lamang po ay i-subscribe po ninyo ang aking YouTube channel by clicking the subscription button at notification icon para ma-notify po kayo every time na ako ay mag-upload ng bagong video tutorial. So, salamat po sa inyong panahon at hanggang sa muli nating pag-aaral. Maraming salamat. Paalam.